Hey, what's up guys? Ako nga pala ang inyong Kuya Carl. Ang date ngayon is, tingnan natin ang date. So right now, first day ng December, December 1, 2024, is a Sunday. So, tingnan natin ngayon yung aking portfolio ngayon sa Wealthsimple account. Tingnan natin kung ano nangyayari. So right now, ang value ng aking account ngayon is 37,326.52. I'm up 15,310.80. So I'm up 69.55% all time. So checkin natin tong aking TFSA kung ano nangyayari. So right now tax-free savings account is 16,993.25. I'm up 3,708.66, which is 27.92%. So nadagdagan yung aking mga yung mga share counts ko kasi nung weekend bumili ako ng mga TSLY. Yan, sa TFSA bumili ako ng TSLY. Bumili ako ng 3 shares at 14.48. Tapos sa RSP, bumili rin ako ng 6 shares ng TSLY. Tapos noong November 28, nakatanggap ako ng dividends sa IWMY, which is 432. Yan. Yun ang aking, tapos sa RSP rin nakakuha ako ng 442. So sa itong buwan ngayon ng December, makakakuha tayo ng dalawang dividends. Tingnan natin yung yung schedule ng Yield Max. Yan na. So dahil nung last Thursday is Thanksgiving Day sa US, so expected na magpe-payout sa Group A sa December 2, 2024. So bukas magbabayad siya ngayon ng ETF sa ng dividend payment sa Group A ng Yield Max ETF. So meron tayong TSLY, Crash, tapos meron tayong YMAX and IWMY. So ang susunod na payout, susunod na declaration day is yung Group B. Group B ETFs, yan, YMAX, YMAG and Group B ETFs. Declaration day niya is December 4. Tapos ex-dividend date niya is December 5. And then payment day is December 6. So ang kinabibilangan ng Group B is NVD. Meron tayong NVD. Tapos meron din tayong Merni. Yan, NVD saka Merni. Yan ang meron tayong shares. And then I got YMAX and IWMY. So yun lang muna guys ang update ko sa aking portfolio. Tapos balik tayo sa topic natin ngayon kasi maraming tatanong sa akin paano ba mag-start dito sa sa high yield dividend investing. So siguro i-explain ko sa inyo ng siguro straightforward. So gumawa ako ng rito ng note sa aking notepad para ma-demonstrate ko sa inyo ng mabilis kasi yung anak ko rin na magte-turn 18 na. So balak rin niya mag-invest. So syempre mas maganda talaga pag bata pa, mas lalo na kung magsisimula ng 18 years old. Mas maganda mag-invest ng mas bata kasi mas marami pa siyang time na mag-compound yung pera. So i-explain ko na lang sa inyo kung anong aking gagawin kung ako yung magsisimula.
sa sa pag-iinvest sa high yield dividends. So gagawin natin, i-split screen muna natin tong yan. Okay. Tapos yan, naka-split screen na. Lalabas ko yung aking notepad. Yan. Ito how to invest in high yield dividend paying stock. Yan. Tingnan mo, first na gagawin nyo, mag-download kayo ng brokerage account. So, maraming brokerage account, merong Mumu, merong sa mga bangko, RBC, tapos may TD Bank, CIBC, sa Scotia iTrade. Pero ang ginagamit ko kasi is Wealthsimple. Kasi mas tong Wealthsimple, mas convenient siya sa sa mga beginners, saka wala siyang masyadong mga service charge. Kasi yung mga ibang mga bangko, maraming service charge. Kada bili mo ng stocks or ETF, may charge na $9.99. So una muna gagawin nyo, i-download yung Wealthsimple app sa Google Play or sa App Store. Tapos kung gusto niyo either i-download nyo doon or meron akong referral code sa description box ko. Sa aking sa bawat video ko, hanapin niyo lang doon sa description box yung aking referral code sa Wealthsimple. So kung makakatanggap kayo ng $25, tapos ako rin makakatanggap din ng $25. Okay, yun ang unang step nyo Tapos step 2, download nyo yung Stock Events app sa Google Play or App Store. Kasi yun ang magtatrack ng dividends nyo. Kumbaga kung ilan yung shares na mabibili nyo, masasabi na sa inyo kung magkakano yung dividends na makukuha nyo. So meron din akong referral code dito sa sa Stock Events. So kung i-download nyo lang dun sa aking description box, or kung ayaw yung yung aking referral code, i-download nyo sa Google Play or sa App Store. Tapos i-set up nyo yung step 3. I-set up nyo yung Wealthsimple account nyo. Tapos yun, i-set up nyo, tapos yung mga bank account nyo, and then mag-open kayo ng TFSA account. So kung first time nyo mag-open ng TFSA account, ang limit lang ng TFSA account is 7,000 in 1 year. Yun lang 7,000 lang. Pero kung wari matagal na kayong hindi nakapag-invest, tingnan niyo yung yung CRA account nyo, yung Canada Revenue Agency account nyo. Tingnan niyo kung magkano yung inyong contribution limit. Tapos step 4, pumunta kayo sa search bar. Tapos i-look up niyo itong 5 ETFs na to, 5 Yield Max ETFs. TSLY for Group A, tapos NVDY for Group B, ULTY for Group C, MSTY for Group D, tapos YMAX for weekly income. Ang purpose nito is para magkaroon kayo ng every week merong kayong dividends. So every week na mababayaran kayo ng dividends, mas mabilis mag-compound yung pera. Kumbaga mas lalong lalaki at mas lalong bibilis yung paglago ng pera nyo. So kaya yun ang purpose ko, kaya bumili ako ng mga Yield Max ETF sa every week. Kasi yung mga stocks na to at mga ETF, kino-comprise siya ng every scheduled weekly na Katulad itong TSLY sa week 1 siya, NVDY week 2, ULTY week 3, tapos MSTY week 4. Tapos ito namang YMAX every week nagbabayad siya. Ayan.
Tapos meron akong merong pinakasikat na na dalawang way na dalawang strategy na i-share ko sa inyo. Pero maraming strategy na na pwedeng gawin dito, pero i-share ko lang sa inyo yung yung dalawa sa pinaka famous na na strategy. So unang muna gagawin nyo, itong example, yung first example ko is balance dividend strategy. So yan, kuwari ang balance mo is portfolio budget mo is $1,000 Canadian. So yung bibili ka ng TSLY sa Group A, ilalagay mo 200. Yan sa first week. Tapos second naman NVDY Group B, 200 din sa second week. Tapos ULTY sa Group C, 200. Tapos sa Group D is MSTY, 200 din. Tapos yung YMAX weekly. So equal siya, equal yung yung sinishare nyo ng dividends. So kaya every week meron kayong makukuha ang dividends niyan. Kasi every week ang nito nagko-correspond siya sa pag nagko-correspond siya sa every week na magpe-pay ng dividends. So ang pangalawa naman na investment strategy is yung magsisimula kayo sa highest yield na dividends. So papakita ko sa inyo yung yung isa pang yan. Yan, pumili kayo dito kung ano yung pinakamataas na dividend yield. Yan yung overall ranking. Kasi ganito yung ginawa ko eh. So una muna, kuwari 1,000. Bumili ako ng $1,000 worth ng MSTY kasi siya yung rank number 1 at malaki siyang magbigay ng dividends. Tapos niyan, pagka sumweldo ako sa dividends, bibili naman ako ng Coney. Coney, nagra-rank second siya. Yan, rank second. Tapos AIYY. Bumili rin, yan. Basta titingnan nyo lang yung yield on cost. Yan matataas ang yield on cost niya. Yan, yun muna ang unahin nyo. Tapos ULTY. Yan. Tapos Fiat and SQY and SMCY yan. Yun ang second na isa sa mga na pinaka popular na strategy sa pag ng yield max. So yan. Tapos kuwari nakabili na kayo, ida-dollar cost average nyo. O titingnan nyo yung mga stocks na binibili nyo. Pagka low yung katulad nito, sample dito. Yan, kuwari to Coney. Yan 1653. Tapos yung kanyang cost average, tingnan natin yung cost average. Si average price ko is 21.35. Tapos ang cost average, ang price niya ngayon is 16.53. So bibiling ko siya kasi mababa yung price niya ngayon. So habang binibili ko ng mas mababa yung price, mas bumababa yung aking cost average. So ganoon yun, pagka mababa yung price ng shares, mas bibili pa kayo. Pero kunwari ang stock is mataas. Katulad nito, example to, Misty. Right now is 34.03.
So ang share price ko dito, ang average price ko is 28.60. So ang aking gagawin, hindi muna ako bibili ng Misty kasi mataas siya sa aking average price. So yun lang ang yun ang aking sa mga strategy para para ang goal talaga natin is mapababa yung ating cost average. So yan ang sinasabi, how to know your true cost average. Formula is book value minus all dividends paid divided by number of shares. It is important only buy ETFs that are below your cost average. If everything is above your cost average, save it and wait for price to go down or on a red day. Yan. Tapos, number 8, set a goal or a target. Example, receive dividends must grow to equal or surpass your job salary. When your dividend stocks is self-running, you can also include growth stocks to your portfolio. Yan, pagka kunwari kumikita na yung inyong dividends at lumaki na lumaki, pwede rin kayo bumili ng mga growth stocks, yung mga popular na growth stock, yung mga common stocks, katulad ng yan, BFB, QQQQ, VOO, XEQT, Google, Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla, RBC, Lablos, etc. Yan. Tapos number 9, total return of investment. Importante itong total return. Siyempre, gusto mo rin makuha yung yung ininvest mo eh. Pagka nabalik mo na yung investment mo, yung susunod na payout ng mga dividends is consider mo ng free money yun. Yan nakalagay doon. Formula is calculation used to measure an investment's overall performance, considering both capital appreciation or depreciation and income generated by the asset. The formula for calculating total return is total return minus ending value minus beginning value plus dividends or interest divided by beginning value times 100. Total return provides a comprehensive view of an investment performance because it considers all sources of returns, including price changes in income generated through dividends, interest, or other distributions. Then total return is expressed as a percentage, allowing to easy comparison across different investment or assets. Yun, importante ang total return. So siguro sa mga susunod ko mga video, i-discuss ko pa yung topic ng total return. And then number 10, always be patient. Consistency is the key to grow your portfolio. Have fun growing your money tree and be financially independent, retire early. So yun lang guys ang ma-share ko. So kung yun ang pinaka madali na way na ma-explain ko sa inyo kung paano mag-invest sa Yieldmax ETFs. So yun lang, mag-open lang kayo ng Wealthsimple account. Tapos maging patient lang kayo. Yan, hanggang sa lumaki yung inyong portfolio. So siguro guys, hanggang dito na lang yung aking ang aking video. And I hope na sana may natutunan kayo sa aking latest video. And I just wanna remind you guys na always na hindi ako financial advisor. I'm just an amateur investor. So lahat ng inyong investments at mga gagawin, you always need to research carefully. I-research nyo lahat ng gagawin yung mga investments. And then yung mga videos ko is only for entertainment and informational purposes only lang. And also, I'm not responsible for all your investments. So guys, yun lang ang tatandaan nyo. Always be careful sa inyong pag-invest sa mga cryptocurrency and stocks. So ganun lang guys ang share ko ngayon sa aking next video. So sa next video ko naman is i-discuss natin yung Group B distribution sa Yieldmax ETFs. So included niyan is NVDY, MERNI, IWNY, and YMAX.
So until then guys, and take care and have a good day, and I'll see you soon. Peace out, bye.